Siguro ay ligtas na kami sa ganitong kalayo. Sabi ni Anhai sa sarili. Nagawa nilang makalayo sa golem. Salamat sa naging sanhi ng napakalaking tunog na iyon. Ngunit ang dalawang iyon ay maaaring nahulog sa panganib dahil doon. Dagdag na sabi ni Anhai. Mommy, masamang halimaw ba? Ang halimaw na iyon. Nilalabanan ba ito ni Daddy at Bonnie Annie? Inosenteng tanong ni Ciela. Tama ka, kaya kailangan bumalik ni Mommy para tulungan sila. Sagot ni Anhai. Kung ganun, tutulong din ako. Sabi naman ni Ciela. Ano, Ciel, nakikita ko ang aking hininga. Gulat na sabi ni Anhai habang tinitingnan si Ciela na naglalakad palayo sa kanya. Gamit ang kanyang kamay ay nag-ipon ng mahika si Ciela. Ipinikit ang kanyang mga mata. Itinutok ang mga kamay sa golem. At biglang idinilat ang kanyang nagyayelong mga mata. Lumakas ang hangin, nagtalsikan ang mga bato at puno. Anong nangyari? Nagtatakang sabi ni Anhai. Ciela. Tawag nito. Nangamba ito nang makitang nakahandusay si Ciela sa lupa. Dali-daling nilapitan ito ni Anhai. Ciela, gumising ka. Takot na sabi nito habang buhat ang anak. Tulog siya. Nagtatakang sabi ni Anhai. Nasa harapan nila ang malaking yelong teddy bear. Saan galing yung yelong teddy bear na yon? Maaring ito ay mahika. Patuloy na pag-iisip ni Sojun. Nasa malaking palad pa din sila ng golem. Hawak pa din ng yelong teddy bear ang kamay ng golem. Ang mga paggalaw ng golem ay napigilan. Umalis na tayo dito. Sabi ni Sojun kay Hyun. Sumang-ayon naman dito si Hyun. Gayunpaman sa nakikita ko sigurado ako na ito ay mahika ang lumikha. Ang tanging maaaring gumamit ng gayong mahika ay. Patuloy na pag-iisip ni Sojun habang nakatingin sa yelong teddy bear. Si Ciela, dagdag nito, commendat sa kanya ang teddy bear at nag-thumbs up. Malakas na sinuntok ito ng golem. Napaatras ito, hindi pwede. Malaki lang ito. At walang kapangyarihan, hindi man lang marunong lumaban. Nagtataka sina Sojun at Hyun na nakatingin sa teddy bear na nakaupo. Sa puntong ito, ay isang panig lang ang makakatapos. Bago pa man ito matamaan ulit ng golem ay may naisangga ito. Gulat na gulat sina Sojun sa nakikita nila. Nakagawa ito ng sandata. At hinarangan ang atake ng golem. Patuloy na naglaban ang golem at teddy bear. Ang sitwasyon ay nabaligtad mula sa isang sandata lamang. Sojun opa, tawag ni Hyun. Bakit? Sagot ni Sojun. Habang nanunood sila ng labanan. Yung yelong teddy bear. Katulad mo siya opa, sabi ni Hyun. Sinugod ng teddy bear ang golem. Tinusok nito ng sandata ang golem. Nataman ang core nito at lumabas ito. Napanganga sina Sojun at Hyun sa nakita. Matagumpay mong natalo ang mountain golem. Ang field boss ng mabatong rehiyon. Natapos mo na ang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Si Ciela naman ay himbing na himbing ang tulog. Umuwi na sila pagkatapos nito. Nang gabi na sa bahay ni Sojun. Kausap nila ni Anhai sa cellphone si Hyun. Sisiguraduhin kung walang lalabas tungkol kay Ciela sa insidente sa mabatong rehiyon. Sabi ni Hyun, sa tingin mo kaya mo itong gawin? Tanong ni Sojun, kahit mukhang hindi ko kaya. Ngunit ako ang apo ng Sword Saint, okay. Tumigil ka sa pag-aalala mo. Sagot ni Hyun. Sige, ipapaubaya ko na sayo. Masayang sabi ni Sojun. Nasaktan ka ba? May mga sugat ka? Tanong ni Anhai. Oo, pero magaan ang mga pasa nila. Kaya wag kang masyadong mag-alala. Salamat sa paggamot sa akin. Sagot ni Sojun. Nasaan si Ciela? Tanong ni Sojun kay Anhai. Natutulog siya, siguro ay dahil sa sobrang pagod. Sagot nito. Siguradong pagod na pagod si Ciela pagkatapos gumawa ng yelong teddy bear. Kaya tulog pa siya, kahit nakauwi na sila, para isipin na gagawa ito ng isang bagay na may mahika. Hindi tatawagan. Ang pagpapatawag ay ang pagtawag sa isang pamilyar sa mana ng salamangkero bilang gantimpala. Pero, ang ginawa ni Ciela ay lumikha ng isang ganap na bagong artificial na nilalang na may mahika. Ang pagtawag at paglikha ay nasa ganap na magkakaibang antas. Ang aking anak na babae ay maaaring ang pinakamalakas sa mundo. Aniya ni Sojun sa sarili. Masayang nakikipag-usap si Hyun sa telepono. Nang magtaka siya sa dalawang lalaki na nasa harapan niya. Nasa likod ng mga ito ay isang magarang sasakyan. Mga dayuhan.
Parang hindi sila kakilala ni Lolo. Bakit sila pumunta sa Goryo Sword House? Tanong ni Hiyon sa sarili. Humihingi ako ng pasensya. Nagulat ka siguro sa mga bodyguard ko. May itatanong ako sa'yo. Sabi ng isang lalaki na bumaba sa sasakyan. May oras ka ba? Dagdag na sabi nito. Sa bahay naman ni na Sojun ay magkatabi sila ng anak. CLA. Tawag ni Sojun sa anak na naglalaro. Natatandaan mo ba yung malaking yelong teddy bear na ginawa mo? Tanong ni Sojun. Nag-isip saglit si CLA. Hindi niya sinasadya ang paglikha. Paano ipinakita ang mahika noon? Kahit medyo mahirap itong sabihin pero dahil siguro sa mana. Dahil ito ay na-stabilize na. Sabi ni Sojun sa sarili. Bueno, gusto kong pag-alitan ang halimaw na iyon. Sabi ni CLA. Nagulat si Sojun sa sagot na ito. Si CLA siguro. Natigil ito sa pag-iisip nang may nag-doorbell. Isang bisita. On high. Ako na. Tumayo si Sojun para tingnan kung sinong bisita. Tumunog ang kanyang cellphone. Natawag si Hiyon. Sojun opa, nasaan ka ngayon? Tanong ni Hiyon. Nasa bahay ako, pasensya na mukhang may bisita, kaya tatawagan na lang kita mamaya. Sagot ni Sojun. Ha, saglit lang, Sojun opa. Ang isang salamangkero mula sa Mage Tower ay nagpunta upang makita ka. Nagimbal si Sojun sa balitang ito. Tila noong tayo ay nasa Mountain Golem, ang malaking halaga ng mana ay lumitaw sa fracture detection radar. Dahil doon ay naghahanap sila sa visitor log ng field at sinisiyasat ang lahat ng tao dito. Hello, Sojun opa, nakikinig ka ba sa akin? Sabi ni Hiyon sa kabilang linya. Pinagpapawisan si Sojun. Bumalik sa alaala niya ang nangyari noon. Natatakot siya sa maaring mangyari. Ang natatanging pakikipagsapalaran ay na-update. Nagsimula na ang unang kasawian ni Lee CLA. Natatanging pakikipagsapalaran, pagbabago ng hinaharap. Maiwasan ni CLA ang 5 kasawian. Unang kasawian. Protektahan ang pagkakakilanlan ni Lee CLA kay William Taylor. Hindi kumpleto. Si William Taylor. Ang taong nasa labas ng pinto. Kinakabahang sabi ni Sojun sa sarili. Sojun, may problema ba? Tanong ni Anhai kasama si CLA. Napatingin si Sojun sa kamay ni CLA na hawak ni Anhai. Titingnan ko ang magagawa ko. Mag-usap ulit tayo matapos ang sitwasyong ito. Sabi ni Sojun kay Hiyon sa cellphone. Lumuhad si Sojun para makapantay si CLA. May mga taga-Mage Tower na naghahanap sa atin dahil sa nangyari sa field. Sa tingin ko ang mga tao sa labas ay ilan sa mga taong iyon. Kausap nito sa anak. Sa isip ni Sojun ay ang dami ng oras na naantala. Mas magiging kaina-hinala sila. Ang tanging bagay na magagawa niya ngayon ay magtiwala sa kanyang lakas ng loob at subukang harapin ito sa abot ng kanyang makakaya. CLA, may kailangan kang gawin para sa akin. Pakiusap nito sa anak. Salamat sa pakikipagkooperasyon sa aming investigasyon Mr. Sojun at Miss Anhai. Ako ay isang salamangkero mula sa Mage Tower. William Taylor. Pagpapakilala ng lalaki. Nakaupo ito sa harapan nila at may hawak na sobre. Si CLA naman ay nakasob-sob sa tagiliran ng ama at nakayakap dito. Ito ay maaaring biglaan at kagulat-gulat. Ngunit dahil ito ay personal na hiniling na pagsisiyasat mula sa asosasyon ng mga hunter. Hinihiling namin ang inyong buong kooperasyon. Panimulang sabi ni Taylor. Oo, sige. Sabi naman ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay dapat lang din na si William Taylor. Si William Taylor. Siya ang manager ng English branch ng Mage Tower bago ang kanyang regression. Bagamat hindi niya alam ang titulo nito ngayon. Tiyak na napakatalento nitong tao. Parang wala naman sa bahay nila sir. Sabi ng kasama ni Taylor dito. Tiyak na sinusuri nito ang mga palatandaan ng mana sa bahay. Buti na lang hindi nito napansin ang mana ni CLA. Ito ay isang magandang pangitain. Aniya ni Sojun sa sarili. CLA. Bakit daddy? CLA ang masasamang tao na humahabol sa iyong kapangyarihan ay pupunta rito. Ah, masasamang tao. CLA alam mo naman ang mana mo diba? Gusto kong kunin mo ang mana na iyon at itago ito sa kaibuturan mo. Pwede mo bang subukan yan? Sabi ni Sojun sa anak. Sojun, anong nangyayari? Tanong ni Anhai. Kung tama ang hinala ko. Ang dahilan kung bakit bigla na lang lumalabas ang mahika ni CLA ay maaaring hindi niya makontrol ang kanyang mana.
Maaaring dahil din sa walang nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang kanyang mana. Kaya hindi niya sinusubukang kontrolin ito. Sagot ni Sojun. Hindi lang Mr. Lee at Miss Yo ay pumasa sa license exam ng may matataas na marka. Si Mr. Lee ay nakatagpo din ng hindi inaasahang bitak. Sabi ni William Taylor. Oo, tama iyan. Sabi naman ni Sojun. Bumisita ba kayo Mr. Lee at Miss Yo sa Goryeo Sword House kamakailan? Muling tanong nito. Oo, tiyak na bumisita kami. Natatakot at nanginginig ang mga kamay ni Anhai. Kaya naman hinawakan ito ni Sojun. Kayo bang dalawa ang tumugis sa field boss? Hindi, tinugis namin ito kasama si Hyun. Kung ganoon ay maaari na naming itigil ang paghahanap. Nakahanap kami ng ebidensya ng malaking paggamit ng mana kasama ng ilang kaina-hinalang bagay sa field. May alam ka ba tungkol dito? Nanlaki ang mga mata ni Sojo nang ipinakita ang larawan. Ito ay ang tirang labi ng yelong teddy bear. Pagkatapos ng laban sa Mountain Golem. Ito ay nagkapira-piraso at unti-unting natutunaw. Sa isip ni Sojun tinitingnan din ng mga ito ang mga ganong bakas. Kahit gusto kong makatulong, wala akong masyadong maalala mula sa larawang ito. Sagot ni Sojun. Napaisip si William Taylor. Sinuri niya ang dalawa. Parehong may angking malakas na mana. Pero hindi sa puntong kayang gumamit ng mahika. Maling hunter siguro ang napuntahan namin. Sabi nito sa sarili. Sige, nakangiting sabi ni Taylor. Salamat sa inyong kooperasyon sa investigasyon. At umalis na ang mga ito. CLA, sabi ni Hyun na ka-video call ni CLA. Bunny Oni, masayang bati ni CLA. Akala ko ay mamamatay na ako sa sobrang kaba. Muling sabi ni Hyun. Ako din, akala ko ay nahuli na tayo kaya naman natakot ako. Sabi ni Anhai. Nasa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Natakot si CLA ilang minuto lang din ang nakalipas. Mabuti naman at ayos na ito ngayon. Dahil walang nangyari, wala nang dahilan para mag-ingat tayo sa Mage Tower ngayon diba? Sabi ni Anhai kay Sojun. Pag-isipan natin yan bukas. Pagkatapos ng masarap na pahinga ngayong gabi. Sagot nito. Napatigil si Sojun. Ang quest tab. Nakalista pa rin dito bilang hindi kumpleto. Ibig sabihin hindi pa natatapos ang unang kasawian ni CLA. Nalampasan nila ang agarang pagbabanta. Pero kung napansin ni William Taylor ang mana ni CLA. Kaya ko kayang siyang pigilan. Medyo malakas lang ako sa karaniwan. Halos hindi ako makakasabay at matatalo ako ng husto. Hindi. Kahit hindi si William Taylor. Matatalo ako. Ang katotohanan na ang kalaban ni CLA ay hindi lang ang Mage Tower. At maaaring maging buong mundo. Dahil lang medyo mas magaling ako sa mga nakapaligid sa akin. Hindi ko napapansin ang katotohanan na kailangan kong maging mas malakas. Sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng mga kagamitan na makakatulong sa akin. Habang tulog sina CLA at Anhai ay lumabas siya ng kwarto. Pumunta siya sa working place niya. Naging maingat si Sojun. Gamit ang kaalaman na mayroon siya sa hinaharap. Pero hindi ngayon ang oras para mag-ingat siya. Kailangan gawin na muna niya ay ang maghanap ng tao. Makalipas ang isang linggo, gamit ang pagkakataong ito, papatunayan ko kung gaano mapagkakatiwalaan ang mga produkto ng aming kumpanya. Sabi sa pinapanood sa loob ng sasakyan. Pinapalabas na pala ang interview na iyan. Sabi ng babae, sigurado ka ba na ayos ka lang kahit mag-isa ka? Tanong ng lalaki na nagdadrive. Magiging maayos ako. Hindi ito katulad ng halos hindi ako nakakapunta sa dungeon dati. At bukod pa, pupunta lang ako ngayon para sa mga layuning pang-promosyon. Kampanteng sabi ng babae. Tumigil na ang sasakyan. At bumaba ito. Habang naglalakad ito, si Hiram ba iyon? Sabi nung isang tao na nadaanan nito. Anak ng nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya, siya ba talaga yan? Tingnan mo siya, ang mga kagamitan niya, hanep. Nagpakitang gilas naman ang babae at hinawakan ang dala niyang baril. Pumasok na ito sa Gwangwaman Station Field Underground. Nagtataka ito habang naglalakad. Wala ni isang halimaw itong nakikita. Mayroon na kayang naglinis dito. Tanong nito sa sarili. Mayroon akong sidearms at handa ang mga gamit sa pagtatanggol. At ang aking kalagayan ay perpekto. Kaya bakit parang kinakabahan ako? Ang katotohanang walang tao dito. Patuloy na pag-iikot nito. Nagulat ito nang may makitang ibang tao. Natakot ako.
Iba palang hunter, dapat kanina pa sila pumasok. Tatanungin ko kung may mga halimaw pa sa malapit. Hoy! Excuse me, sabi ni Hairem. Nabigla ito nang bigla na lang siyang sinaksak ng lalaki.